Good morning. Welcome to our home. Welcome to Resort Church. Kumusta, Igson? Kira, praise the Lord. Ah, una sa tanan, no? Last Sunday, um, pabot na ko ang magpasalamat una sa tanan sa Ginoo nga gitagaan ko og kusog nga makapadayon sa pag-serve. Og last Sunday kung naka-witness mo last Sunday, ug mo to ang confirmation lang na kanang gitawag ta sa Ginoo. But actually, ang pag-serve na to sa Ginoo is dili lang kadto siya nga panahon kundi dugay na. Busa, salamat kayo sa Ginoo nga kanunay iyang gipahinumdom kanako nga adunay purpose ang akong life. Og usab, thank you sab sa inyong support ug pagsalig usab sa amo ang mga pastor dinhi, ilabi na kay Pastor Jericho, og ginahangyo ta mo nga kanunay i-appeal mi sa inyong mga pag-ampo. I-appeal mi sa inyong mga pag-ampo nga mabuhat na mo ang among trabahoon sa dinhi sa simbahan aron ubanta mo grow diha sa pagtuo sa Ginoo. Kay dili na mo makaya igsuon kung wala mo. Dili na mo makaya ang pagtrabaho sa church kung wala mo ni uban o wala sad mo nagampo kanamo. That is why vice versa kami nagpray sa inyo, kamo usab magpray usab sa amo. Even si Pablo miingon siya nga i-pray nanghangyo si Pablo sa iyang congregation nga iampo siya. That is why kami ni Pastor Jericho, kaming mga ni Ma'am Sheila or even mga leaders, just pray for us aron makapadayon ta sa buluhaton diha sa Ginoo. Amen. So, before ko magpadayon, no, gamay lang na announcement sa atong ministerial activity. Tomorrow, ugma 7 p.m. Monday, aduna we have our couples night, Resol Couples. So, always na mo gina-challenge ang mga couple. Labi na kana bitong dugay na ka sa kaminyoon o ang inyong pag-uban sa imong asawa, burag roommate na lang mo. Di ba? Kanang sulod mo sa balay pero wadi mo magtingganay. Roommate na lang, wala na intimacy, wala na ikuan. So, please lang, ibalik ninyo ang inyuhang kanang time sa isa't isa. Nga remember na naon ninyo sa panahon nga nag-uyab pa mga grabe mo nga ginunita sa kamot, panington na lang gunan yung kamot, di pa magbuwag. But karon kay na naman ta dugay na ta sa kaminyoon, wala nay paki. No, ang couples is atong ibalik ang atong intimacy sa isa't isa sa mag-asawa. So mao na ang ato ang goal bilang isang Kristiyanos nga pamilya. So ikaduha, aduna pud tay Asin course. Kining Asin course mag-start na ta karong kuan Wednesday. Karon ning Wednesday for katong mga gusto nga ni commit na ka that Resort Church is your church, and then kato pong nasa ministry, this is for you, para ni sa inyo kining Asin course. Ang buhaton nato ani is basic doctrine. What is church? Why? What is the purpose of the church? What is the purpose of man? O nganong kailangan ta og church? So importante kayo na igsoon masabta nato nga unsa gi reason nganong adunay church o unsay reason nganong kailangan ta magpasakop sa church. So kana siya sa Asin course na this coming Wednesday, maybe 3 weeks or 1 month na to na siya mahuman. And if you are interested, please bring your Bible. Bring your Bible tungod kay kailangan ta mag-abli og Bible, kailangan nato na siya gamiton. Kay sometimes ang mga tao karon magsalig na lang sa projector o magsalig na lang sa cellphone, dili na kayo bitaw ka na. O maya man na siya ang nasa cellphone, pero kailangan naa kay Bible. Na bitaw kay ma-highlight nimo, ma-note nimo. Amen. And usab ang ato ang Resol Men Basketball every Thursday padayon gihapon ta. Last Thursday, si Brother Noel maoy nag-share sa mensahe. And ang amog yung goal nato as kining men basketball is daghan ang mga batan-on makaila diha
sa Dios. Og aduna tay plano pohon, aduna tay maybe youth camp ang ato silang dalon ang mga batan-on didto. Ato silang ipailaila gid diha sa Ginoo. Kay sayang ang mga panahon nga basketball lang pero walay resulta. Ato nang sang targeton baga nga aduna tay nay mga batanon makaila diha sa Ginoo. Amen. And before ta magpadayon igsoon, let's pray ang pusa ta alang sa mensahe sa Ginoo. Let's bow down our head and close our eyes as we pray to God. Most gracious and loving Father, Lord Jesus, dalagon ka nga labing gamhanan. Salamat kaayo Lord sa imuhang kamaayo sa mong kinabuhi, Lord God. Thank you so much, Father, for your grace, your mercy, your love, and your provision, Lord God, sa mong pamilya. Salamat kayo, Ginoo. And of course, Father, we also thank you, Lord God, for the ang kalinaw, Ginoo, ang peace, Ginoo, nga among mabati, Lord God, na dili na mo ni mapalit, dili na mo ni makuha, dili na mo ni mag-gain, Lord God, sa among hard work. But Lord, grace ni nga grasya nga imong gihatag ka namo, Lord. That's why, Lord, thank you so much for this wonderful time, grace, and love. And Lord, as we continue, Lord, to learn your word, Father, allow your Holy Spirit, Lord God, to manifest in us, Lord God, your presence, Father, na maoy magighisgot sa among kasing-kasing, Lord, magakuhit sa among kasing-kasing, Lord Jesus, nga kailangan ka namo, Lord, every day, Lord, dili lang Sunday. Busa, Lord, sa mong pagpadayon, ikaw mag-auban ka namo, uban ni ako, Ginoo, nga unsay akong maistorya, Ginoo, is gikan kini kanimo, ug imuha lamang Dios kini wala na ilain pa. Salamat kayo. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Last Sunday, Pastor Jericho, naghatag siya og wonderful message and encouragement about resurrection. No? Og atong nakita igsuon na ang resurrection, ang pagkabanhaw sa atong Ginoo, diha ta nagabase nga aduna tay paglaom ning kalibutana. Kung wala pa nabanaw ang Dios, kung wala pa na-resurrect ang atong Ginoo, ang ato ang pagsimba, ang atong pagsalig o ang atong gibuhat karon is wala ni siya ibili. Busa, being a Christian nga nagtuo ta nga na-resurrect ang atong God, na-resurrect ang atong Lord Jesus Christ, that is why aduna na tay hope. Amen ba? Naa ba kay paglaom igsoon? Ayaw kalimti, every year ga-celebrate ta og Good Friday and Resurrection Day because nagpakita lang na siya nga aduna tay paglaom nga ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan na is lumalabay lang, dili ta diri nagpuyo, adunay giandam ang Ginoo, which is didto ang ato ang kinabuhing walay katapusan. Nga kung mawala ta dinhi, dili nagpasabot nga end na ang atong life, kundi adunay giandam ang Dios para kanato kay iyang gipakita nga siya nabanhaw o kita usab mabanhaw. That is why all the things nga atong gibuhat, tanan nga atong gibuhat, our life, our business, everything is para na sa Ginoo. Ang atong kinabuhi is para na sa Ginoo. Kay gitagaan ta niya og grasya nga makasabot ta nga dili ta hopeless. Nakasabot ta nga aduna tay paglaom niining kalibutana. Amen? Busa igsoon sa atong pagpadayon, sa atong pag-continue to celebrate the resurrection of our Lord, it is also important to grow our faith in the Lord. Importante igsoon nga mutubo usab ang atong pagsalig diha sa Dios. Importante usab masabdan nato nga dili lang ta na aduna tay hope, but kailangan mutubo ang atong pagsalig diha sa Ginoo. That is why this month of April, today, we have a new series titled Maturing Faith. Mao ni ang ato ang, I think, 1 month series lang. Uy, wala unday. 1 month series niya siya, Maturing Faith. Now, this series is about to develop deeper understanding of our faith journey. No, ang purpose aning nga series igsuon nga ma-mature ang ato ang pagsalig sa Ginoo, sa atong paglakaw sa Ginoo, atong journey sa Ginoo, nga masabdan nato nga aduna tay katumong, aduna tay kanang direction sa ato ang gituhuan,
dili lang ingon nga simbata, ulis balay, buralag wala, kundi journey na sa atong mahimutang matured, mahimutang baga kung sa kang Pedro pa giingon siya didto nga dili na ta kanang gigatas nga Christian. If first Christian, kang primero pa ka nga Christian, bura ka og baby, gatas pa imong imnon. That is why dili pa ka kasabot unsay mga kuan, even gani imong prayer, burag ihatag sa Ginoo diretso. Humok pa kay imong first Christian nimo. Pag-ampo nimo burag i-answer sa Ginoo diretso. Burag may wow, tungod kay gipakita sa Ginoo nga tinuod sa but dili ka magpabilin as baby Christian. Kailangan ka mo grow, kailangan ka mo mutubo, mao nang mukaon na kag unod. Maybe aduna na kay mga i-train na ka sa Ginoo, tagaan na kaniya og situation like dili na binata kundi dinagko na. Baga ang imong problema matingala ka unsa pa may kailangan i-grow pa ang imong relationship sa Ginoo. That is why so because of that maturing faith nga atong i-aim, one of the element of maturing your faith is to embrace wisdom. Because wisdom is a pathway to fulfilling life. But ang atuang kan walay life. And that is our title for this morning, Embracing Wisdom, the pathway to a fulfilling life. But first, igsoon, what is wisdom? Unsa ang wisdom? What is the difference between wisdom and knowledge? How to acquire wisdom? Unsa naka-diferensya sa wisdom o knowledge? If you say wisdom and knowledge, unsa naka-diferensya sa ila? Unsa ano pag-acquired sa wisdom? Kailangan ba maging edukado ka para magkaroon ka ng wisdom? Kailangan ba na kay PhD? Kailangan ba doctorate ka o kailangan ba kaning smart ka nga tao aron na kay wisdom? Friend, makita nimo na sa even sa news, makita nimo sa even sa social media na yung mga taong mga smart, doctorate, PhD, but they did not believe God. Na yung mga tao mga bright, smart sila, pero di sila motuo og Ginoo. Manang giingon sa Bible, sa Psalm 14:1, ingon din ang tao kuno nga dili mo believe sa Ginoo is a fool. In other words, ang basihanan nato sa wisdom is dili about your educational background, dili about your diploma, dili about your position in life, but it is about your relationship diha sa Ginoo. That is why ang wisdom, we define wisdom from a biblical perspective. Wisdom is the ability to process knowledge in light of the truth of God's word and to be able to apply that knowledge to the practicalities of life. Subunako, wisdom is the ability to process knowledge in light of the truth of God's word and to be able to apply that knowledge to the practicalities of life. In other words, ang imuhang nahibalan, ang knowledge is different than wisdom. Knowledge, kahibalo ka nga mao ni tama. Ang problema, di nimo buhaton. Kahibalo ka, example sa knowledge is, pag naka sa traffic, pag red kabalo ka nga, stop na. But you need to stop, and that is wisdom. Kabalo ka nga green na, go na siya. But we need to go. You need to act. And that is wisdom. No? Mauna na siya nga, baga, ang illustration na to, in our life as a Christian, kailangan ta mo i-process na to unsay situation sa imong kinabuhi. The way ka mo tan-aw sa imong situation, unsaon mo aduna kay ability to process that knowledge and ma-apply nimo sa imong decision ang wisdom nga gihatag sa Ginoo sa mo, which is from
the words of God. Amen? Amen ba, Ikson? Yan, embracing wisdom. Next. Next pa tayo. Yan, naya sa taman. Mga Ikson, nga, even gani si Pablo ingon siya in Ephesians 5:17, do not be foolish, but be wise by understanding what the Lord's will is. In other words, ayaw pagbase sa imong mga decision without processing, wala na mo gi-process. And that is why ayaw kung sa Bisaya pa na nga version, ayaw pagpabuang-buang. Di ba? Kailangan nimo na masabdon i-process nimo. Tama ni ug insakto ba ni siya nga buhaton o mali ni. But the problem of people, especially kung wala kay baga kanang decision, o wala pa kay kanang gitawag nato nga relationship or even kanang a time for the word of God, is ang imuhang decision nagabase sa imong emotion. Kinsay mga kanang emotional kaayo. Remember, Ikson, there are two kinds of wisdom. Nawala na po do. Two kinds of wisdom, Ikson, din sa kalibutan. Una, wisdom nga dili gikan sa langit. O wisdom nga gikan sa langit. In other words, Ikson, kini nga wisdom is earthly wisdom and heavenly wisdom. Worldly wisdom and godly wisdom. Ingon si James. Ingon sa James 3:15 and 17, ingon din ingon si James, the wisdom does not come from above, is earthly, natural, demonic. Dili ako nagingon na, si James nagingon na. The wisdom does not come from above, is earthly, natural, demonic. Unsa man ni sila nga klase nga wisdom? Unsa may atong nakuha karon? Ang atong mga batan-on karon, even kita unsa man nga wisdom ang atong gina-apply, ang atong society karon, unsa man ang ilang ginahatag kanato, nga ginadawat pod nato, and which is we believe nga tama. Ito nga insakto ni. Di ba? Ang society karon, always sila example ang mga advertise, TV, social media, even ang movie, even ang Thailand. Remember, ginako sa kong anak ang Thailand kuno mas daghan kuno sila dito kanang lady boy, no? Lady boy sa nga na sila ilang mga movie is kuan kanang love nga kanang ilahang trend karon mga batan-on nga na kung sige kag tan-aw ana, kadugayan nimo sig tan-aw lalaki ka, ma-in love ka naglalaki kadugayan. Di ba? Kaya nga naman, maka-attract ka na nga mo, boy, meaning there's something in you. Na something nga ganahan ka. And that's according ni James, that earthly wisdom is demonic. It's baga naa siya gitawag na kining influence by the demons or the devil. Because this word, Ikson, remember, even si Jesus gitintal siya ni Satan, ingon siya kining kalibutan ako na ni. Simba sa ako. Pangayo ako ay simba sa ako ihatag na ko na si Mantanan. In other words, this society ang atong gipuy-an karon. Daghan kaayo nga dapat natong bantayan. That is why kailangan kag wisdom. Kailangan tag wisdom as a Christian. In our social media, our Facebook, unsa may manggawas din ha. Di ba? Kung dili ka kabalo mo tan-aw, dili ka kabalo mo sala, dili ka kabalo, wala kay kanang wisdom about unsa imong i-apply, unsa imong dawaton, unsa insakto para sa ato. Pataka lang ka og dasmag, pataka lang ta og dasmag. That is why ingon si James in 17, the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, accommodating, full of mercy and good fruit, impartial, not hypocritical. In other words, igsoon, pure.
gi-cancel ang wisdom sa Ginoo is kalinaw, peaceable igsuon, gentle, maayo, gusto og kalinaw, accommodating, full of mercy, puno sa kaluoy, ug magbunga og maayo. O dili siya kanang pibor-pibor kun dili pud siya nagpakaaron ingnon. Ug tan-aw nato igsuon ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan. That is why naa kay giingon ni James nga ingon ni Pablo nga sa verse 15 sa 5:15 sa chapter 5 verse 15 sa Ephesians, be careful how you walk, not as unwise but as wise, because these days are evil. Every day sa atong kada adlaw nga kinabuhi, naatay mga desisyon, naatay mga buhaton na kailangan kamo pili. That is why be careful. Use your wisdom. Unsa may wisdom sa kalibutan igsuon og wisdom sa word. Ingon din sa wisdom sa kalibutan is inani. Worldly wisdom says follow your heart. Di ba? Follow your heart, but godly wisdom says your heart is deceitful above all things. Follow your heart. Labi bahala. Guwapo. Basta dili Kristo bahala. Basta guwapo. Malang dili Christian. Malang mo kung lahi na lang ma-inlove ka kay ang dili mo makita yung pagkasalbahis. Ang imo makita ba ang maayo? So kinana na siya pero buutan. Kaya na siya. Di ba? Gainom mo na siya pero dili mo nagapangaway. Uy. Gading-garilyo mo na siya pero dili ko na para sa uban. Makita nimo kay ngano ang imong heart na deceive day. Gusto nimo siya. Mo nang dili na nimo makita, bahala nag unsa siya basta imong giplo, ang imong gituman, ang imong kasing-kasing. Ug ingon sa Bible, do not be unequally yoked together with the unbelievers. Why? Did you know ang unequally? Imagine ko na nimo. Dili mo parehas og timbang. Mo man ang yoke. Di mo parehas galakaw mo. Ang isa gamay, ang isa dako, imo siyang guruyuron. In other words, grabe yung burden mo, bugas kayo. Kung mag-ubay mo sulod sa panimalay, pag dili sa Christian, gubot kayo niyong pamuyo, kaya di mo parehas og perspektibo sa kinabuhi, dili mo parehas og panglantaw, di mo parehas og belief. Nag-deceive lang kasi mong feelings, gwapo siya, or gwapa kayo. Diba, na-deceive lang ka. Kaya nagtuo ka nga siya nagyod. Remember, according sa Bible, your heart is deceitful above all things. That's godly wisdom. You need to understand na ang atong kasing-kasing is mangingilag. Nagtuo ka, nagwapo ka. Ingon sa imong mama, yung mama raway kayo nun. Ikadawa igsoon, kini worldly wisdom says, be true to yourself. Di ba? Be true to yourself. Ako ni. Ang taman nga maunagin ni ko ako. Di pa katawag niyo ko nga nani. Magbuot mo, inaniman ko. Di ba? Magbuot mo nga, dahil kung ulo, ako man eh. But the godly wisdom says, deny yourself. Why we need to deny ourselves? Because sa gingong panako, atong nature is evil. Atong nature is naatay pagka-selfish. That is why, pag bingong kag be true to yourself, ang focus nimo, imuharang kaugalingon. This is me. Why magbuot? Mao ni ako. Ako ni ako. But the Bible says, deny. Why? Kung kabalo ang Ginoo, if you focus only to yourself, mayingon kang ako ni, why magbuot sa ako, naadyo kay kapaingnan. Kaya ang imuhang mga decision, base lamang sa imong pagka-selfish. Diba? And third is godly wisdom says, live your truth. But godly wisdom, worldly wisdom says, live your truth. But godly wisdom says, Jesus is the way, the truth, and the life. Live your truth. Kung tama ni sa ako, dili tama sa inyo, ay pagbuot ako man eh. Di ba? Dahil mga tao na, kung panglantaw na ako, nga tama ni, ako ni, this is my truth, and pangita mo inyong truth. Di ba? Kanang pragmatism nga perspektibo. If I believe, nga tama ko. Ikaw, di mo hana. But,
The Bible says, the wisdom of God, Jesus is the way. He is the way of real life, the way of kanang madigayaon na kinabuhi, dili lang way paingon sa heaven, even in this world, tagaan ka sa Ginoo, peace of mind. He is the way, and He is the truth. There is no other truth except ni Jesus. There's no other truth. Nga mingon ka nga, dili ko comfort ko, happy ko, ani, temporary lang na siya, friend. But He is the truth nga mo'y makahatag ka nimo og freedom, because the truth will set you real free. Anay nga kagawasan. And He is the life. That is why aduna kay kinabuhi. Ning kalibutan na, madigayaon ka, happy ka. Dili ka kanang naatod kay imo, pero ikaw ang pinakaluoy sa tibok kalibutan. Kaya kadbantay naman na ay iya, pero gusto pagid siya manganghag iya. Mano siya ang pinakaluoy. Someone said, Satan, ingon din Satan, the enemy, didn't tempt Adam and Eve to murder, steal, or even tell a lie. He tempted them to question the Word of God. Di ba? That is why, pag ang imuha na ganing feelings, imuha ng emotion na magpatigbabaw, question na nimo ang Word sa Ginoo, unsa man ni Lord. No? Remember, pag ang feelings na gali nato, dili nakaka-process sa imong situation. Dili nakaka-process sa imong giagian. Sometimes, kung mag-agi ka og kining mga kalisod, dili na nimo makita nga ang Ginoo na ituyo sa imo. Ang imong makita, mingon ka nga, Lord, ako nagiginaw-daw sa kalibutan. Di ba? Pag maka-experience kag pain, maka-experience kag difficulties, maka-experience ka og ang mga-obstacle sa imong kinabuhi, pag wala kay wisdom, ang una masulod sa imong na, Lord, Diyos kay, gusto na maayo man mo, ako luoy ko. Why? Emotion. Ang emotion nimo grabe ka kuan. Di lang nimo ma-process. Ingon si Maxim Lagasse, wisdom is saying once an obstacle as blessing. Pag adunay pain, adunay difficulty sa life, pag na kay wisdom, makita nimo maybe God naa sa ituyo ani, maybe God ano na sa ipaabot ani nga gibati nako. Maybe God adunay gideal sa ako. Because sometimes pag ang emotion gali nimo, grabe kay kakabugat ang imong emotion, diha ka igon sa Ginoo aron ka mamaayo. Pag dili pa ka kabalo mo handle sa imong emotion, pag dili ka pa kabalo mo di pa nimo ma-carry ang imong emotion, diha ka tagaan sa Ginoo. Ilabi na kung mag-pray ka, ka, Lord, mawala nung tani, Lord, kanabit ang akong pagkasaputon. Gusto ko, Lord, mawala ni Lord. Imo siyang giampo. Pagkaugma, ang pinaka, di nimo ganahin nga tao, uban nimo. Ming tagahan mo ko ni mana, Lord. Ay, sa mukod, maulit mo ko na sa iya. Litikon, hindi namin dalungan. Hindi mo nang gipangayo. Kung tagahan ka og tao, nga sa puton ka, meaning gidil ka sa Ginoo, para ang imong gusto mahitabo, mabuhat na ka, dili mo na sila nga, i-click lang ka sa Ginoo. Ang Ginoo, dili man, i-magic lang kang, natulog ka, pag mata ni mo buutan na kay kastanan. Dili. Even gani, pagka-Christian ni mo, dili diretso kay ikaw, maldita kay kasauna, salbayis kay kastanan, or maybe, kanang laagan kay ka, or maybe kanang kasi ka nga tao nga, gasigarilyo ka, drugs ka, na-invite ka sa simbahan, paggawas ni mo, bura na kag angel. I don't touch the anointed. Bura na ka, di na ka mausab na ka. Dili inana. Ang Christianity is glory to glory. That is why, ang atong series is Maturing Faith. Journey sa atong atong pagsalig sa Ginoo. Mao na igsoon, mao na nga even gani sa gingong panakaw ganina, kung aduna kay pangayoon, dungan ba? Okay. Kung aduna kay pangayoon sa Ginoo, ilabi na ang imong karakter, gusto nimo na usbon, tagaan jud ka sa Ginoo ug kanang dili nimo ganahan. Kay pinaagian na, i-train ka sa Ginoo.
I-train ka aron ma-overcome na nimo ang imuhang situation. If you familiar mo sa kanang kung hilig mo og boxing, makita mo na ninyo kung hilig ka og boxing makasabot ka. Example, si Manny Pacquiao, kung aduna siya away, panalitan iyang kalaban si Mayweather. Si Freddie Roth, magkuha na siya og boxer nga mao pod kang Mayweather. Nga matrain siya sa pag-boxing nila nga kung iya nang mapildi, meaning makaya niya si Mayweather. Kuha ninyo igsoon? That is why ang atong kinabuhi, i-train ka sa Ginoo nga aduna kay kalisod karon kay maybe kana nga imong struggle moabot pa ang panahon nga amo agiang gyapon na nimo dili na kay struggle. Kabalo na ka mong ngisi. Amen? That wisdom. That is why dili ta magsige og likramo. Oh Lord, naman ka Lord, ay bara mong kagbungol. Grabe naman kay ka Lord. Di ba? Ingon si Edwin Mamirto. Yan. Our greatest enemy is the enemy within. For hidden there are dark and destructive emotion. Di ba? Our greatest enemy is dili man sila kita man. Pero sa mingon ka, ayaw ko pa sa puta ha, ayaw ko pa sa puta. Ikaw gidahilan anong masapot ko, actually imong kontra imong kaugalingon, mo magsapot-sapot pangasad ka. Di ba? Imo ang kunta, angat ang kunta tong kaugalingon. Why? Because ingon siya, for hidden there are dark and destructive emotion. Naatay destructive emotion. Mao ni atong problema. That is why ang gusto sa Ginoo ma-overcome na nimo, tagaan ka, i-train ka niya. Now, if dili ka maminaw, imong magpatigbabaw lang ang ibuhang kining emotion. Amen ba? Nakuha na pagson. That is why if naaga ni mga difficulties sa inyong life, naaga ni mga challenges sa inyong life, withdraw sa gamay, ampo sa Ginoo. Lord, unsa man ni but ko sabot ni man ni Lord, unsa man ni dili kay pag naagi problema. Wala na. Ngaway na pag ni. I remember sa istorya noon nga nuktok ya. Nay mo mama daw. Ingani, inanak wala ko. Ingon day ng bata. Wala man si mama, sir. Aw, naunta ko 5,000 ihatag saya. Ha? Naay na naday. Abing maningil tagaan mo siya 5,000. 6 years old, na isa ka bata, he's 6 years old. Then, nagsakay sila airplane, uban niya ang pare, doktor, o lawyer. Siyempre, ang pilot na yun. Pagsakay niya airplane, pag-abot sa tunga-tunga na, medyo nagka-problema ang airplane. Medyo nagka-problema na, so ang ingon sa pilot, save yourself. Ang pilot, nagkuha sa siyang parachute, milokso siya. Ang upat na lang nabilin. Ang bata, ang pare, ang doktor, ang lawyer. So nagtinanawa sila, pagtanaw nila sa ilang parachute is tulura. Kulang isa. So mingon ang doktor, kikuha niya ang isa ka parachute, ingon siya nga, kailangan ko mabuhi, kay daghan pa nagkinhanglan sa ako. Then gilukso siya. Then tulo na lang sila, duha na ka parachute. Nagtinanawa silang tulo. Gikuha og kalit sa lawyer, ang gigunitan sa bata. Gikuha din yung gikuha. Siya nga, ako ang pinaka-smart din sa plane. Kailangan ko mabuhi. Kamo, bahala ako siyang kinabuhi. Gilukso siya. Diningon ang pare, son, ikaw na lang ang, imuhan na lang ng isa ka parachute kay taas pa ka future, dako pa ka ako, tigulang naman ko, pwede na siguro ko. Ingon ang bata, oh, no, father, no. Okay ra. Kaya ang katong smart nga tao, yung gikuha akong backpack. Smart ko no. Pag gikuha niya, backpack na dili dito ang parachute niya. Nagilukso siya. In other words, smart but not wise. Igsoon, daghan mga tao, smart. Daghan mga tao na smart sila, pero pag abot sa kinabuhi, kulang sila kaalam, kulang sila wisdom. Di ba?
Smart ka, pero kulang ka og wisdom. Ingon si Charles Stanley, God's wisdom is not merely an accumulation of knowledge but an understanding that surpasses human comprehension. Trusting in Him means leaning not on our understanding but on His unfailing wisdom. No? Wisdom ang igsoon is dili na about sa atong kapag-bright. We lean not our own understanding, but the wisdom of God. That is why, aduna ko aduha lang ka point, igsoon, kuhaon ako sa Proverbs 9:10. Sa Proverbs 9:10, mingon din unahon sa nako ni ang A, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. In other words, kini nga verse, nagpakita lang na ang atong kaalam o wisdom magsugod lamang kini if we not lean our own understanding. In other words, we trust God with all our heart, and God will give us wisdom, and through that wisdom, it will lead us into a deeper relationship with God. Pag dili na ganay ka musalig sa imong self kanang not usually nga di ka musalig kanang word bitaw nga to a deeper relationship with God. Sometimes naay problema. Sometimes ang wisdom pag dili na gato gamiton ang problema, pag dili nga to gamiton ang wisdom, pag naa kay problema, ang mahitabo sa imo, magbugot-bugot ka, dili ba? Sige kag balik-balik, sige kag istorya, sige kag reklamo, pag dili mo gamiton ang wisdom. Because ang imuhang relationship sa Ginoo is layo Layo. Na isa ka wise man, ang wise man ingon siya, sige kato siya nga gitawag siya og wise man kasi siya ang ga counsel sa mga tao sa ilahang lugar. So mga tao sige likramo. Balik-balik lang nga likramo. Ato naman ito, musumbong naman, mingon naman, sir, si Kuan, pagugma, sir, si Kuan, sir. Pasaro, sir, gikapoy na ang wise man, gikapoy na siya. So, yung gitawag ta ng tao. Nag-istorya sa og joke. Nag-istorya, yung istorya. So, nangatawa silang tanan. Then, after lang pangatawa, iyan na sang gibalik iyang joke. Pag magbalik siyang joke, nag-smile na lang sila. Then pag kumana nag-smile, gibalik na sa niya ang iyang joke. Maura gyapon. Wa ila kausaban. Wa na nang lihok ang mga tao, nagsigar ang mata. Ingon siya, anong laman mo nang tawa? Sumo mo kayo na, sir. The same gyapon na sa inyong sumbong. Sumo kayo. Sige, balik-balik. Wala ang problema. In other words, igsoon, kung ang problema nimo worry, kung ang problema nimo is imuhang bana, kung problema nimo imong asawa, nga gusto nimo sa usbon, basin ikaw siguro ang pwede mausab. Di ba? Ampo ka sa Ginoo, Lord, kung manayos mo na ginilot, grabe kayo niya. Kung sa pag-usab sa imong bana, nga ratatat mo yung baba nimo. Kung sa pag-usab sa imong anak, nga grabe mo bugay ka mga saba. Maybe ang wisdom igsoon is ikaw ang ma-change. Ikaw ang mausab kay kung makita na musunod na sila. Dili kay ikaw bitaw, wa kay pulos ka tao ba? Tigulang na lang ka, wag kay pulos. Ikaw bitaw nga banag ka, sige na ka kinom-inom pala hubog kay kastanan. Kadugay ba nimo kwaon sa Ginoo? Sige kag bagot-bot siya suko. Ang problema, dili nila ma-absorb na kay dili man nila na baga ilabi na nga wala ka ila og Ginoo, but ikaw nga nakaila ka og Dios, ikaw ang mo change. Nag-prove na ko na igsoon sa akong self sa mong married life sa akong wife. Tinuod na akong istorya. Do imbis masuko ko, di na lang ko masuko. Halukaan na lang nako. Di nabuutan.
Di ba? Natinuod man na sa Exxon. Dili kami ingon nga, we have no right to change our husband or our partner. We have no right, dili na to sila ma-change. Inaana na sila. But, strategy ang Ginoo. Serve. Servisyo'y gali na. The more siya masuko, the more ka mag-serve. Kung maglasong siya, pagkauna, butang gihilo gamay. Joke lang. Friend, in Proverbs, manang gingon ni Solomon, importante kayo ang wisdom in Proverbs 2, 1-6. Ingon din ni, my son, if you receive my words, and treasure my commands within you, so that you incline your ear to wisdom, and apply your heart to understanding. Yes. Hindi lang ako basa. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, if you seek here as silver and search for here as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God, for the Lord gives wisdom from His mouth and come knowledge and understanding. Friend, kung imo na siyang isa-isahon nato ni, my son, in other words, this is a father and son relationship. God and son relationship ni siya, and if, the word if, it is our conditional na siya. Ingon si Solomon, yang anak, my son, the word if, in other words, ang wisdom, dili na itulod sa imong dagway. Tagaan ka og choice. Either you response or not. Mo refuse ka or mo response ka. But, yang ipakita, na if you receive wisdom, mauning mahitabo sa imo. Dili ni siya, ang wisdom igsoon, is dili lang na sa ingon nga moabot lang sa imong mga wa kay gibuhat. You need to work for it. In support that if you seek her as silver, di ba? Mura siyang pangitaon nimo, trabahoon nimo, attentive imuhang mind, ang imong heart, imong ear. In other words, naakay time to search wisdom. Og ang wisdom igsoon nga ato ang madawat is not outside sa church, is not out, dili dito sa diskuhan, dili dito sa mga philosophy, kundi na asa sulod sa church, or even the Word of God. Naadiha ang wisdom igsoon. That is why aduna kay understanding nga dili na siya mahatag nimo, dili po na siya mapalit. Imuha ng gitrabahuan, imuha ng pinaagi sa imong pagpangita, pinaagi sa imong relationship sa Ginoo. Sa gingong panako nga ang wisdom maoy maka deeper relationship diha sa Ginoo. Mo grow ka. Ug mao na siya ang pinaka-importante. That is why si King David, di ba? Sa Psalm 23, ang relationship ni David ug sa Ginoo is like shepherd and sheep, di ba? The Lord is my shepherd. In other words, ang Ginoo mo akong magbalantay. I put myself as a sheep. I lack nothing. Why nagkulang sa iya? Ang Ginoo mo naga-provide sa iyang needs. Ang Ginoo mo naga-provide even ang iyang emotional problem, even ang iyang struggle sa life. He makes me lie down in a green pasture. Ang Ginoo mo nagdala sa iya dito sa mga tambok na mga sagbot, di pagkaon sa, in other words, ang Ginoo nagauban sa iya, mauna ang relationship ni David. Through the wisdom, makita niya, ang Ginoo nagauban sa iya. Amen? He refreshes my soul, He leads me beside quiet waters. No? Kaya ang mga sheep, dili na sila moinom ka ng flowing water, dili na sila, dito na sila sa kanang quiet water, kanang pundo lang, kanang dili saba. In other words, nakita ni David nga, even gani sa iyang situation, gidala siya sa Ginoo dito gid sa insakto nga pinaka the best, nga mas satisfied siya sa kinabuhi. That's the relationship ni David ug sa Ginoo. He guides me along the right path for His name's sake.
Wa sa gipaagi sa mga bato-bato, wa sa giagi dito sa pangpang. Ang Ginoo nagauban kaniya. Even though I walk through the darkness valley, di ba? Ang kaya mga ship mahadlok og ngit-ngit. Pero ingon si David, gibutang niya ang self as ship. Pero ingon siya, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Di ba kanang ang rod is pambunal, ang staff is para pambira kung mahulog siya. Maoy maga-comfort ni David. You prepare the table before in the presence of my enemy. Lalaman ka? He prepared the table. In other words, andaman sa pagkaon the presence sa iyang mga kaaway. If you have, kung nakakay relationship sa Ginoo igsoon, pag nakay wisdom, mugoy mong relationship sa Ginoo, even pag naakay kaaway, ang kaaway na to is dili literal nga kaaway nga gadala og sundang. Ang kaaway nimo is your worry. Kaaway nimo is your anxiety. Ang kaaway nimo is ang nagpalibot nimo imong mga ang imuhang ginabayro nun. Di ka ganahag kaon, di ba? Pag nakay uri, ganaham na ikagkaon. Pero pag nakay wisdom, na ang Ginoo sa imuha, na may kay mo kaon, bisan pagdaghan kag utang. Yung tong nangutang, siya nga, grabe naman kay kag utang, madam. Makatulog pa ka kasi mong utang? Makatulog man, ambutang ka sa akong utangan. Di ba? In other words, igsoon, ang Ginoo, pag imuha ng personal nimo ang Ginoo, ang relationship ninyo sa Ginoo, makita nimo imong assurance nga secure ka diha sa Ginoo. Ingon sa din is, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mauna iyang desire nga mauban niya ang Ginoo sa walay katapusan. Friend, ang relationship ni David ug sa Ginoo, gingnan si David, the man after God's own heart. No? Grabe ang relationship nila. Kita gid mo as father and son, sheep or shepherd. But ang pangutana na ko igsoon, nako pangutana sa inyo, just a personal question lang. At least i-check na to atong heart, i-check na to atong Christian life, i-check na to ang atong spiritual journey. How's your relationship with God? Kumusta ang inyong relation sa Ginoo? Like ba ni David, sheep or shepherd? Or murag si Kuan, si Tom and Jerry? Kaduha, Proverbs 19, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. In other words, the knowledge of the Holy One, ang kahadlok nimo sa Ginoo sa beginning na sa imong wisdom. And then ang knowledge, ang kahibalo nimo sa Ginoo is maunang imuhang masabtan. That is why ang second na to nga point is wisdom leads to the ability to make a righteous choices in life. Ang wisdom igsoon maghatag ng abilidad sa imo nga magpili ka unsay insakto para sa imong kinabuhi. Di ba? Naay magbarkada. Silingan sila kaniadto pero mga pila ka years wala na sila magkita. Nya nagkita sila ingon siya nga, "Brad, oy kumusta? Oy, Brad." Ingon isa, "Brad, nabalitaan ako, Brad, minyo na daw ka." Lagi. Nga, kumusta man? Malas lagi. Nga naman. Di ta kayo masawa, pangit kibatasan. Mau ba? Ingon siya, swerte gyapon. Nga naman. Na may mansion. Tato man. Oh, mau ba? Pero, lagi. Malas gyapon. Nga naman. Nasunog mo ng mansion. Ingon siya nga, swerte gyapon. Ingon to yung barkada. Nga naman, Brad. Na-appeal mo siya kasunog. Wisdom leads to the ability to make righteous choices in life. Pero dili ina nga choices. But na ako'y ipakita igsoon nga ang wisdom ni Solomon, gipapili si Solomon sa Ginoo, iyang gipili ang wisdom.
Ingon din ang istorya sa namatay na si David, so ang musunod nga king is si Solomon. Now, ingon din na 2 Chronicles 1:7-12. The night God appeared to Solomon, so napakita ang Ginoo kang Solomon and said to him, "Ask whatever you want me to give you." And Solomon answered God, "You have shown great kindness to David, my father, and have made me king in his place. Now, Lord God, let your promise to my father David be confirmed, for you have made me king over a people who are as numerous as the dust of the earth. So give me wisdom." Yung ipangayo siya, "Give me wisdom and knowledge that I may lead to this people, for who is able to govern this great people of yours." Ang yung ipangayo is wisdom. Wasay laing ipangayo, tagay ko wisdom, Lord, aron madala na ko malid na ko ni mga tao. And God said to Solomon, since this is your heart desire, and you have not asked for wealth, possessions, or honor, nor the death of your enemies, and since you have not asked for a long life, but for wisdom and knowledge to govern my people over whom I have made you king, therefore, therefore, tungod kay mao man wa man ka nangayo anang madato ka, wa man ka nangayo nga taas imong kinabuhi, wa man ka nangayo anang pamatyo ng mga kaaway, therefore, wisdom and knowledge will given you. And I, pagka pinabasa Ginoo, and I will also give you wealth, possessions, and honor, such as no king who has before you ever had, none after you will have. Grabe, no? Ang gipangayon niya is wisdom lang. Pero gipakapinan siya sa Ginoo. Dili lang wisdom akong di ba? Kung nakakay wisdom how to handle your money, nakakay wisdom how to unsaon nimo communicate, unsaon nimo love sa imong isig ka tao. And that wisdom mao na makapadato sa imo. Ikaw, Lord, gusto ko kwarta, Lord, million. Imin. Ang resulta niya igsoon is nani. Lingon man ako, dili lang wisdom ang gihatag sa Ginoo. He blessed Solomon. Dili lang material things, kundi dili hasta ang wisdom. Ug mauning sa 1 King 4:29-34. Ako ipakita igsoon unsa ka dato si Solomon, ug unsa siya ka bright. Mauning gihatag sa Ginoo sa iya. In 1 King 4:29-34, ingani, and God gives Solomon wisdom and understanding beyond measure. Sabi no? And breadth of mind like the sun of the seashore. So that Solomon's wisdom surpassed the wisdom of all the people of the earth and all the wisdom of Egypt. Grabe na labuan. Si Solomon ang pinaka-bright. Si Solomon ang pinaka-wise. Nailasa sa tibuok na labuan pa niya ang mga wise person kaniya to. For he was wiser than all other men, wiser than Ethan, the Israelite, and Heman, Calcol, and Darda, the son of Mahol, and his fame was in all surrounding nation. And 32, he also spoke 3,000 proverbs. Daghan nga proverbs nga gibuhat si Solomon. And his song were 1,005. Grabe si Solomon, no? Ang gihatag sa Ginoo mas labaw pa. And 33, he spoke of trees from the cedar that is a Lebanon to the hyssop that grows out of the wall. He spoke also of the beasts. Grabe, pati mga yan lang communicate, and of the birds, and also reptiles, and of the fish. And people of all nations came to hear the wisdom of Solomon. Tibuok kalibutan mo, adto na si Solomon. Ay mo adto na kang Solomon. And from all the kings of the earth who had heard of his wisdom. Grabe, no? Grabe ang gihatag sa Ginoo ni Solomon. That is why, friend, as a Christian, as a believers of God,
We ask wisdom. Because wisdom, mauna nga guard sa imong heart. Wisdom, mauna mag-process sa imong mga decision. As King Solomon. But before na nahitabo igsoon, nakita na sa Ginoo ang kasing-kasing ni Solomon. Nasunod na niya ang iyang papa. Nasunod na ni King Solomon ang iyang papa nga mag-worship sa Ginoo. Baga natudluan sa insakto nga unahon ang Ginoo. Mauna nakita sa Ginoo kasing-kasing ni Solomon nga para sa mga tao. Friend, if ang atoang work, business, on everything nga atong gigunitan is not only for yourself, God surely bless you like ni Solomon. Amen? God surely bless you kay mao ang gibuhat ni Solomon. Nangayo kag wisdom to manage my people, nangayo kag wisdom to unsaon ako pagdala ni mga tawhana. Even sa atong life igsoon, if you ask wisdom how to handle your family, how to handle your company, how to handle your business, or even your study, God will grant you. Di kay mangayo kag dako grado pero di kag study. Di ba mga estudyante? Lord, gusto ko mag-first honor. Temple Lord, kay happy to ko naman. Sige lang nagdula. That's why ingon si King Solomon sa Proverbs 3:13-15, happy to ko naman igsoon. Ingon sa rin joyful is the person who finds wisdom, the one who gains understanding. For wisdom is more profitable than silver, and her wages are better than gold. Naliman ka? Wisdom is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Walay makakompare sa wisdom igsoon. Because wisdom is the source of life. In John 15:4-5, Jesus said, this is for us a Christian. If you are a Christian, you believe that Jesus Christ is resurrected, if you believe that Jesus Christ is our Lord and Savior, this is for you and for me. Ingon siya, John 15, verse 45, it says, abide me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruit, for without me you can do nothing. What is meant to abide in Christ? Always mag-consult sa Ginoo. Always meditate sa iyang word. Because ang word sa Ginoo maunay maghatag sa imo og giya, wisdom, direction nga unsay maayo nga decision sa kinabuhi. Amen? That is why ingon siya, I am the vine, you are the branches, who abides in me, and I in him. Bear much fruit, for without me, you can do nothing. Zero ang ato ang life. You can do nothing. It means in spiritual, in a wisdom, your wisdom, if walay Ginoo ni Migson, your wisdom is earthly wisdom, which is, miingon si James, is natural, demonic wisdom. In other words, base lang nga sa imong selfishness. Friend, as I end, remember this, wisdom is the pathway to a fulfilling life. Ug diha lang nato na matagpuan sa pulong sa Diyos. Amen? Diha lang na sa pulong sa Diyos nato matagpuan. Let us pray. Lord, nalaygon ka o Diyos nga labing gamhanan. Salamat kay Lord God sa imong mensahe. Lord, ikaw maghatag kanunay, Lord God, o pulong or wisdom, Lord God. Ikaalam ka na mo, Lord. And we truly believe, Father, na we are limited. Dili na mo